Magandang araw po sa inyong lahat, mga magulang at mga kapatid. Saan man panig kayo ng mundo, sana po ay palagi kayong nasa mabuting kalagayan. Kamakailan po ay inulan ng iba't ibang kritisismo at komento sa social media ang kontrobersyal na pahayag ng Papa sa Roma nang siya po ay bumisita sa bansang Singapore. Ayon po kasi sa Santo Papa, nung siya bumisita nga doon, ang sabi niya, ang lahat ng relihiyon daw ay daan patungo sa Diyos. All religions are a path to reach God. So ito po, umani ito ng maraming batikos. Kasi parang sinasabi dito ng Papa na lahat ng mga relihiyon, iisang Diyos lang ang patutunguhan niyan. At lahat ng tao ay anak ng Diyos. Mabuti po, ipakinggan po natin yung sinabi niya, no? Ito po. Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Because every religion is a way to arrive at God. Dirò una comparazione, sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Sort of a comparison, an example would be they're sort of like different languages in order to arrive at God. Ma Dio è Dio per tutti. But God is God for all. E come Dio è Dio per tutti, noi siamo tutti figli di Dio. And if God is God for all, then we're all sons and daughters of God. Ma il mio Dio è più importante del tuo. But my God is more important than your God. È vero quello? Is that true? C'è un solo Dio lì. E noi sono idiomi, cammino, lingue per arrivare a Dio. There's only one God, and each of us is a language, so to speak, in order to arrive at God. Qualcuno è Sikh, qualcuno musulmano, qualcuno Hindi, qualcuno cristiano, Indo, ma Christian. sono diversi cammini. There are different paths. Understood? So ayan na, no, narinig ninyo yung sinabi ng Papa sa Roma. All religions are path to reach God. There is only one God, and our religions are languages, paths to reach God. Some are Sikh, some are Muslims, some are Hindu, some are Christian, but they are different paths. Well, kung ako po ang tatanungin ninyo, hindi na po bago sa akin tong sinabi ng Papa sa Roma, dahil lagi naman niyang bukang bibigyan that heaven is for everyone. Dahil nga naniniwala siya bilang siya po ay kahalili ni San Pedro, hawak niya ang susi ng langit para buksan ito sa sino mang gusto niya. So, when he said that heaven is for everyone, that means that the Pope is exercising his power to open the gates of heaven for everyone, sa lahat ng mga tao. Pero, again, mali po yun mga kababayan. Pagdating sa Biblia, no, if you are a biblical Christian, you should compare these statements with the Bible. Dapat titingnan mo sa Biblia, ito ba'y nasa Biblia? Well, wala sa Biblia ito. Kasi yung sinabi nga niya na lahat ng relihiyon ay daan tungo sa Diyos, na lahat tayo ay merong isang sinasamba. Technically speaking, di naman totoo yun eh. Yung bang Diyos ng Hindu, Diyos mo din? Yung bang si Allah na sinasamba ng Muslim, si Allah din yung sinasamba mo? Yung mga Hindu sumasamba sa baka, yun ang Diyos nila. Ikaw sumasamba ka ba sa baka? Hindi naman, di ba? Yung mga Buddhist, sinasamba nila si Buddha. Ikaw ba sinasamba mo si Buddha? Hindi. So, technically speaking, yung sinabi ng Pope na meron lang isang Diyos tayong sinasamba, that's wrong. That's technically wrong. Ang Diyos ng mga Kristiyano ay yung Diyos na nasa langit, yung Panginoong Jesus at yung kanyang Ama. Ngayon, kapag ikaw ba ay naging Muslim, dadaling ka ba ng Islam kay Kristo? Pag ikaw ba ay naging Buddhist, dadaling ka ba ng Buddhist kay Kristo? Pag ikaw ba ay naging Hindu, dadaling ka ba ng Hindu sa Diyos ng Biblia? Hindi naman nagbabasa ng Biblia ang mga Hindu, di ba? So, hindi rin totoo, technically speaking, hindi rin totoo na ang lahat ng relihiyon ay daan tungo sa isang Diyos. Mali. In fact, maraming relihiyon papunta sa impyerno. Ito, pakinggan ninyo sa 2 Pedro, chapter 2, verse 1. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta
na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na magpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. So, ibig sabihin, hindi lahat ng mga nagtuturo, hindi lahat ng mga leader ng relihiyon, hindi lahat ng mga preacher, papunta sa langit. Hindi silang lahat dadaling ka sa tunay na Diyos. Yung iba dadaling ka sa hidwang pananampalataya, sa madaling pagkapahamak, sa damnation. So, hindi lahat ng faith papunta sa Diyos. Mayroong mga faith na papunta sa impyerno. Ang sabi sa kawikaan ni Haring Solomon sa Proverbs 14:12, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay daan ng kapahamakan. Nakita nyo? So, nung marinig ito, balik tayo dito sa Pope na nag-visit sa Singapore, ano? So, nung marinig ito ng iba't ibang mga religious commentators at vloggers, talagang nag-react sila. Kasi mali nga itong sinabi ng Pope. Ang dating kasi sa kanila nito, nananawagan ang Pope ng isang one world religion. Ano ba tong one world religion? Actually, kung kayo po ay laging nakasubaybay dito sa ating serye, sa Revelation series, matagal ko na pong sinasabi sa inyo na yung one world religion na yan ay matagal na pong binuo. Hindi na yan bago. Merong umiiral na one world religion ngayon sa ilalim po ng pamamahala o pangunguna ng Santo Papa. Yung sinasabi nila na ang one world religion daw sa 1,000 years pa pagbaba ni Kristo, mali po yun, maling aral yun. Wala sa Biblia. Yung turo ng nung nangangaral ng katapusan ng mundo na one world religion sa 1,000 years, that's wrong. Wala sa Biblia yon. Kahit saan kami magpang-abot, hindi niya mapapatunayan na nasa Biblia yun Kasi wala sa Biblia yun. Ang one world religion, mga kababayan, ay nandito na. Sa katunayan, mayroon na pong kasunduan na pinirmahan ang iba't ibang relihiyon sa mundo para bumuo ng isang tinatawag na United Religion. Yung United Religion na yon, yun po yung one world religion. Eto, panoorin ninyo So now, we will proceed with the signing ceremony of the Unity of Religion Agreement. The Unity of Religion Agreement is a groundbreaking promise of religions to unite unconditionally and without discrimination to achieve true peace. I would like to call upon the following religious leaders to come up to the stage and join us for the signing of the ceremony of the Unity of Religions Agreement. First, Archbishop Martin de Jesus Barahona to please come up to the stage. Also, a representative of Holiness Sharukirti Panditak Haryavari Aswam Swati Sri Bataraka to come to the stage. Also, from the Islam Shia faith, El Sharif Muhammad Hassan El Armini to come to the stage. From the Hinduism faith, His Holiness Swami Shidadananda Saraswatiji Maharaj, the Guru of India. From the faith of Buddhism, Representative Dr. Ashin Nyanisara, founder of the Siddhaku Buddha Vihara. Would you please make your way to the stage? From the Catholic Church, Archbishop Antonio Ledesma from the Philippines. From the Anglican Church, Archbishop Patricio Enrique Viveros Robles. From the Sikh religion, Singh Sahib Jana Gurbacha and Singhji. If you could make your way to the stage, please. From the Jewish faith, Rabbi Jeremy Yehuda Milgrom. From the Zoroaster faith, Dr. Meher Master Moose.
And from the Baha'i faith, Dr. Bharati Gandhi. While the proceedings continue on stage, we will conduct the signing ceremony of the agreement to propose the enactment of an international law for the cessation of war and world peace just below stage with our delegations. To establish peace, for the heritage of peace to be brought to all generations. We must do everything in our power to end all wars on this earth and to establish world peace according to the will of the Creator, God. Therefore, all religions must unite under God as one. So ayan meron na talagang kasunduan, pirmadong kasunduan na magkakaroon ng one world religion. At alam nyo kung sino ang Diyos ng one world religion na ito? Alam nyo kung sino ang Diyos nila? Si Inang Kalikasan. Hindi ang Diyos sa langit. At lalong hindi ang Panginoong Jesus. Dahil hindi naman naniniwala kay Kristo ang mga Buddhist Hindi naman naniniwala ang mga Hindu kay Kristo, ang mga Shinto. So, kanino Diyos sila nagkakasundo-sundo? Kasi, in order for them to unite, that they should worship the same God, right? They cannot unite unless they are not under the same God. So, kaninong Diyos sila nagkakasundo-sundo? Dun po sa Diyos ang kalikasan or yung tinatawag na Mother Earth. Alam nyo ba that the fight against climate change is not just an environmental concern. Ang laban sa climate change ay hindi lamang isang usaping pangkalikasan. Ito po ay isang relihiyon, isang paraan para maibalik ang paganismo sa mundo, kung saan ang sinasamba ng mga tao ay hindi na ang tunay na Diyos sa langit, kundi ang kalikasan na. Di ba nung unang panahon, ang sinasamba ng mga tao, ang araw, ang buwan, ang mga planeta, ang mga puno, ang mga hayop. Pero nung ipinangaral ng Ebanghelyo, nawala na yon. Napalitan na ng Kristyanismo, si Kristo na. Yung ama ni Kristo na ang dapat sambahin. So ngayon, nire-revive na naman yon. At ang ginawa nila is pinag-isa na lang. Kaysa sumamba ka sa puno, sumamba ka sa ilog, sumamba ka sa bundok, pinag-isa na. Ginawang Mother Earth. Para isa na lang. So sino si Mother Earth? Ano ang misteryong nakatago sa likod niya? Ito tinalakay na natin dati, pero balikan natin, panoorin natin yung ating nakaraang episode. So, tanong, sino ba ang dinudiyos ng one world religion, mga kababayan? Dito sa isang aklat, The Coming of the Cosmic Christ, The Healing of Mother Earth, and the Birth of a Global Renaissance, ito po'y sulat ng isang sikat na occultist, mga kababayan. Ang sabi niya dito, this book is about the sacred and our response to it. Reverence. The sacred what? The sacred everything. The sacred creation. Stars, galaxy, whales, soil, water, trees, humans, thoughts, bodies, images. The holy omnipresence of the Divine One in all things. Nakita nyo? Kaya nga, so ang sinasamba ng one world religion yung Mother Earth, yung kalikasan, yung inang kalikasan, hindi ang Diyos ng Biblia, mga kababayan. Ito, pakinggan ninyo, ha? Sa gathering ng United Nations, kasama ng iba't ibang mga relihiyon sa mundo, ang sabi nila dito, O Mother Earth, you are the world for us, and we are your children, reads the Hindu hymn, in praise of Mother Earth. Praise be you, my Lord, through our sister Mother Earth, who sustains and governs us, and who produce various fruit with colored flowers and herbs. Saint Francis of Assisi wrote in this canticle of the creatures, Air is the Guru, water the Father, and earth the Great Mother. Day and night are two male and female nurses in whose lap the entire world plays. Reads a passage in the Guru Granth Sahib, the central Sikh scripture. Heaven is my father, and earth my mother, and even such a small creature as I find an intimate place in their midst, wrote Neo-Confucian philosopher Chang Tai in his 11th century Western inscription. See? Mother Earth, nature, ang Diyos ng one world religion, mga kababayan. Yung climate change na sinasabi nila, I believe it has something to do with this pantheism.
Pantheism is a form of paganism na ang sinasambayang kalikasan. Pantheism yan eh. So, dyan nagkakasundo ang lahat ng mga reliyon sa mundo. Pati mga protestante na nakikiisa dyan eh. Mamaya, papakita ko sa inyo. So, si Pope Francis, kung mapapansin ninyo, napaka-active niya sa nature eh, at saka sa usapan ng climate change eh. Kasi nga, yung pangalan niya na Francis, hango yan sa pangalan ni Saint Francis of Assisi. Sino si Saint Francis of Assisi? Siya po ang patron ng kalikasan. So si Pope Francis ang nagsisilbing priest ng Diyos ang kalikasan na sinasamba nila. So ayan nakita natin na sa one world religion, ang Diyos po ay ang kalikasan. Ang sinasamba ay ang kalikasan, hindi si Kristo. Bakit hindi si Kristo? Kasi hindi naman lahat ng relihiyon naniniwala kay Kristo, di ba? Pwede mo bang sabihin sa mga Muslim, mga Muslim, mag-unite tayo para magkaroon ng isang religion at si Kristo ang sasambahin ninyo, ha? Pwede ba yon? Papayag ba sila doon? Pwede mo bang sabihin sa mga Buddhist o sa mga Hindu, mag-unite tayo, si Kristo ang sasambahin natin? Pwede ba yon? Hindi, di ba? Hindi papayag yon. So, sinong Diyos ang pwede nating sambahin na lahat tayo, mapa-Kristiyano, mapa-Muslim, mapa-Hindu, mapa-Buddhist, kahit anong relihiyon, pwedeng sumamba at magpuri. Matutupad lang yon kay inang kalikasan. Ganyan yan mga kapatid. Kasi dun lang naman tayo nagkakaisa in caring the Mother Earth. At siyempre kung may ina, dapat meron ding ama. Tama? O tanong, sinong ama? Alam nyo kung sinong ama? Hindi yung ama na nasa Biblia, yung tinatawag na Yahweh, na Jehovah, na Elohim, na El Elyon. Hindi yun. Malay ba ng mga Hindu kung sino yun? Malay ba ng mga Buddhist kung sino yun? Sasabihin ng mga Muslim, si Allah yun. Tanong, ikaw Kristiyano, sasamba ka ba kay Allah? Hindi, di ba? So, sino yung ama na pwedeng i-recognize na lahat? Kung may ina, may ama Sino yung ama? Yun po si Father, Son, ang amang araw. So, kung may Mother Earth, may Father, Son. Tanong, ginagawa na ba ngayon yan? Baka sabihin ninyo, blessed reader, nag-iimbento ka. Hindi po, hindi tayo nag-iimbento dito, no? Ito, panoorin ninyo. Vamos a iniciar nuestra ceremonia sagrada y vamos a levantar nuestras manos con dirección a donde sale el sol, al oriente, y levantamos nuestras manos. Eto, napansin nyo ba to mga kababayan? Ang sabi, humarap muna daw tayo sa araw. So, pinapaharap nyo yung mga tao sa araw. Alam nyo, kasuklam-suklam sa Diyos yan Yung papaharapin mo yung mga tao sa araw at sasamba kayo. Sa Biblia, kasuklam-suklam yan. Pakinggan ninyo dito sa aklat ng Ezekiel, chapter 8, verse 15. Sinabi niya sa akin, nakita mo ba to, o anak ng tao? Makakakita ka pa ng lalong malalaking kasuklam-suklam kaysa dito. Tapos ano nangyari? Sa verse 16, at dinala niya ako sa loob ng bulwagan sa bahay ng Panginoon, at narito, sa pintuan ng templo ng Panginoon, sa pagitan ng malaking pintuan at ng dambana, ay may 25 lalaki na nakatalikod sa dako ng templo ng Panginoon, at nakaharap ang kanilang mukha sa dakong silanganan, at kanilang sinasamba ang araw sa dakong silanganan. Kita mo? Sinabi niya sa akin, nakikita mo ba ito o anak ng tao? Napakaliit bagang bagay para sa sangbayan ni Huda na sila'y gumawa ng mga kasuklam-suklam na kanilang ginagawa dito? So itong mga bagay na to mga kababayan, biblically speaking, these are abomination. Kasuklam-suklam sa Diyos ito Tuloy natin. La encomendamos a nuestras ancestras africanas que le den la resistencia y la fortaleza para que gobierne con amor, con compromiso, con entereza y con humildad al pueblo de México. Te pedimos, Padre Sol, que habites en su corazón, así como habitas en cada corazón de las niñas y las mujeres de este México. Que el aire siempre esté contigo,
Que nuestra madrecita tierra te bendiga siempre con esa fuerza que los pueblos indígenas traemos. Del centro de la tierra, pedimos perdón a nuestra madre tierra porque le hemos faltado el respeto. Hemos padecido con ella todos estos cambios climáticos. So ayan nakita ninyo? Dito sa relihiyong Kristiyano, yung Mexico, Kristiyano yan, di ba? So even within the Christian religion, tinotolerate ang ganitong klaseng pagan worship. Ano yung pagan worship? Pagsamba sa kalikasan. Sabi nila, pagmamahal sa kalikasan. No, hindi pagmamahal sa kalikasan yan. Pagsamba yan sa kalikasan. Ginawa mong tao yung kalikasan, tinawag mo ang ina eh. So you're trying to personify the nature. And they are also personifying the sun. Tinawag nilang Father Sun, Amang Araw. So that's paganism. Ang tawag ng mga scholar doon is pantheism. Paganism and pantheism are just the same. In a sense, that pantheism is focusing on the nature itself. Kasi si Inang Kalikasan or si Mother Earth pinupuri mo, inaawitan mo, dinadasalan mo, that's idolatry. Pagsamba yun, hindi yun basta pagmamahal sa kalikasan, yun ay pagsamba sa kalikasan. At iyon po ang klase ng one world religion na pinopromote ngayon. Hindi importante kung ikaw ay Muslim, Hudyo, Buddhist or Hindu, basta't lahat kayo ay nagkakaisa sa adhikain ng simbahang Katoliko na pangalagaan si Mother Earth at labanan ang lahat ng umaapi sa kanya. Kasi alam nyo, ang simbahan, ang Iglesia Katolika ang promotor niyan eh. Sila ang sponsor niyan eh. 'Di ba? Kaya nga si Pope, siya yung tinutukoy na bayani ng kalikasan eh. Meron tayong video niyan. Ito, panoorin ninyo. He is a gentle man, a holy man, a man with connections. But what will he do when God's lovingly created planet comes under attack? If we destroy creation, creation will destroy us. It's time to take out the trash. A pontiff fighting for God's creation. Come on, you homies. Tireless. Fearless. This Pope must be stopped. Coal, oil, gas, these are God-given gifts, and they are ours for the taking. Unstoppable. Forgive me, Father. Nature never forgives. If you slap it, it will always slap you back. He is an easy man to follow and a hard man to silence. But in this epic battle against climate crisis, we can't let him fight alone. This summer, to save our world, one man, Come on, Francis. will risk it all. How will be compulsion? Francis! Pope Francis in the encyclical. To change everything, we need everyone. Coming to Earth this June. Nakita nyo? O yan ha. Si Pope yung bida, lumalaban siya para sa kalikasan, kinakalaban niya yung mga kapitalista, no? So that's the gospel of the Catholic Church. And to promote the care for the Mother Church is you have to promote the climate change. 'Di ba? Less carbon emission, climate change. Bakit napaka-popular ng ganyang mga krusada ngayon? Bakit napaka-popular ng movement na yan? Kasi that's religion. If you said it correctly, it is a climate change madness. It's really a religion, if you will. Yan ang pinopromote ng lahat ng religion under the umbrella of the Catholic Church. So, kaya ingat kayo mga kababayan. Tandaan nyo to isang araw, one day, magkakaroon po ng Universal Day of Rest. Parang lockdown, pero isang araw. Kasi dati, di ba, ang lockdown,
Depende kung gaano katagal sasabihin ni Duterte. Pero itong sinasabi natin na magkakaroon ng Universal Day of Rest, one day lang ito, 1 linggo. Isang beses, 1 linggo. Parang lockdown pero 1 araw lang. Tuwing kailan? Tuwing linggo. At ang sasabihin nila is, para naman magkaroon ng kapahingahan si Mother Earth. Kahit 1 araw lang, is bigyan natin siya ng 1 araw na hindi natin aabusuhin ng kalikasan. Patayin ang dapat mga electricity kung ano-ano man, mga factory, especially yung mga factory because they are producing carbon, di ba? So, patay muna ang mga factory, shutdown muna. Kasi magpapahinga nga si inang kalikasan, and that is Sunday. Tuwing linggo yon gaganapin. As Christians, we believe that the earth is the Lord's and everything in it. We are confident that God calls us to be part of restoring all of creation to full life. That's why this year, as the UK prepares to host the United Nations Climate Summit COP26, churches across the UK are getting ready to take action through Climate Sunday. Climate Sunday is an initiative of the UK Churches Environmental Issues Network. We're calling on churches all across the country to get involved in taking action for climate justice. Sa Biblia, kontra yan. Hindi ganyan ang nasa Biblia. Ang Diyos nagpahinga ng ika-7 araw after the creation of the earth. So, ang rest ng earth na ibinigay ng Diyos ay 7th day, which is Sabbath. Exodus 20:11, "For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that is in them, and rested the 7th day. Wherefore, the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it." So, Climate Saturday dapat, kasi Saturday ang 7th day of the week eh. Diba? Kahit sa inyo naman tingnan yan, wala naman nagsasabi na ang 7th day is Sunday. No, wala nun. So, Climate Saturday dapat, hindi Climate Sunday. Pagan origin yan pag Sunday rest. Diniscuss na natin yan sa nakaraan. Batas yan ng paganong emperador ng Roma na si Constantine. So, the issue of the mark of the beast is about who will you obey? Ang utos ba ng Diyos o ang utos ng tao? Sabi ni Kristo, Mateo 15:9, "Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo nila bilang mga aral ang mga alituntunin ng mga tao." Yan ang dapat nyong maintindihan dyan, mga kababayan. So, dito nyo makikita na ang one world religion ay against sa utos ng Diyos. Yan ay kontra sa utos ng Diyos, mga kababayan. So, ano ang dapat mong gawin? Sasama ka ba sa one world religion na yan? Kalayaan mo yun. Pero ang sabi ng Diyos ganito, Revelations chapter 18 verse 4, "At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang wag kayong maramay sa Kanyang mga kasalanan at wag kayong magsitanggap ng Kanyang mga salot." Aalis ka. Hindi ka makikipag-unite. Separation ang gusto ng Diyos. Separation sa mali. Separation sa paganismo. Separation sa masamang espiritu ng sanglibutan ito. At sa halip ay pagtanggap sa tunay na Kristo na itinuturo ng Biblia at sa katotohanan na itinuturo ng salita ng Diyos, mga kababayan.